Kasi the reason why I'm asking ganitong type of question is, I'm trying to make the pod, educational din for Hmm. people who would want to take Ah, this course kasi, okey. um, Gets. most naman na interview ko visual artist. Yes. So bihira yung may ibang discipline sa art writing Mm. part, 'di ba? Oo, So is it a viable career path? viable if you love it. 'Cause there Okay. are lean times talaga, pero there's so much need for good art writing. Siyempre inano ko na, tinaas ko na sarili ko, kinonsider ko na yung sarili ko as good. Pero ayun, ang dami kasing bad. Kaya kinakumpara ko yung sulat ko sabi ko, "Shit, mas magaling ako dito." Parang mas ma-explain ko yung work ng artist in my own way na hindi ganito ka-fluffy, hindi ganito ka-advertising. Is it a viable profession ba? For someone who's starting, Yeah. yes. Is it lucrative siguro, yan yung tanong ko. Lucrative, no. Ano ba definition ng lucrative, yung madaming pera? Hindi naman, kumbaga you can sustain a living. Mabi-busy ka? Like you can. Sabagay nung pandemic binuhay ako ng pagsusulat, Yeah, there you go. na bread and butter ko siya, nung Mm, pandemic especially. mm. If you're in the art community, kailangan talaga na may magsusulat. Hindi siya isang bagay na walang bilang sa eksena. Kailangan people need to know na ito yung naiisip ng mga artist. Kailangan ma-communicate sa kanila in an accessible way. That's what I always say. When I write, I want it to be accessible na understandable. Dati hine-Hemingway ko pa yan. Pero nainis din Meaning. kasi merong online app sa Hemingway in one of my rackets na discover ko siya. Parang ilalagay mo dun kung anong level of understanding yung gusto mong maging level ng ng pagsulat So mo. Hemingway is an app? It's an online page before, parang Grammarly before. Okay. Tapos ayun, nagche-check din siya ng grammatical errors and at the same time sasabihin niya na yung sulat mo maintindihan siya ng grade 6. Pero US standards kasi. Kaya 'pag sinulat ko na yung mga tungkol sa art, hindi na daw maintindihan ng high school na US student yon. Pero yun nga, parang naman, ko naman talaga na hindi ko alam kung ano yung mararating nung pagsusulat na masyadong komplikado, eh. Yun nga, kasi the practice naman is to make things highfalutin with the language, eh, 'di ba? Like, Mm. yung pinaka-pet peeve ko with reading art notes is ba't ang daming adjective? Hmm. Tapos 'di ba, I mean, ano yung 'di ba ang daming juxtaposition din ng words na Juxtaposition. 'di ba, parang gano'n 'di ba? 'Pag meron akong word na 4 syllables, masaya na ako nun 'pag isa sa buong art writing ko. Parang okey na ako nun, dapat wala na akong words na magfo-4 syllables pa. Pero why do you think na gano'n yung practice? How did it become like that and Kasi nga complicated yung thought process ng mga tao. Feeling ko parang itinataas nila yung art na dapat complicated din siya isulat or kasi kailangan bigyan mo ng mas malaking halaga. Kasi aminin naman natin hindi naman lahat ng tao pinapahalagahan ng art. 'Pag nag-zombie apocalypse nga yung mga painting na ganyan magiging firewood lang yun kasi kailangan natin magsaing, eh. Pero yun nga, para siguro madagdagan yung value so you ng think pagtingin ng mga tao. so am I right ba to understand na function 'to ng market? Market tsaka academe. Kasi 'di ba parang like what I hear from my MA friends, 'pag nag-MA sila siyempre tinuturo na more in-depth yung theory, ganyan. Tapos, lahat may pinanggalingan na theory ta's ime-mention mo yun, ganyan, ganyan. Kasama yun sa pag-level up nung pagkaintindi sa art. Pero ang problema sa mundo nila yun, eh, hindi sa mundo natin at ng mga lebel na gusto nating abutin. Sila, meron silang goals na maging scholarly
yung writing, tsaka ma ma-tie up nila yung loose ends ng theory at ma-connect with the artistic practices. I understand naman kung bakit may mga complicated art writing kasi ano, eh, dun lang din nila ma-e-explain yung sarili nila in connection with all those highfalutin words. Tsaka mayroon talagang mga nagbabasa ng gano'ng material. Yun lang, sa gallery setting, hindi naman natin masyadong kailangan yun. Sino makikinabang sa gano'n? It's difficult enough to go through a whole page of words. Eh, 'pag Exactly, 'pag yeah. painting 'di ba, visual, eh. Makita mo agad, maganda ba 'to, type ko ba 'to, nakaka-relate ba ako, na ano, is this talking to me, 'di ba, nagko-communicate ba siya sa'kin? Eh, yung words gaganyan-ganyan. And supposedly, the art notes are there to guide you, Yes. 'di ba, or to give you a starting point para you can have Mm. that talk, that dialogue Yes. with the artwork or the art Oo. form, 'di ba? Mm. So, kung mahirap siyang intindihin to begin with kasi yung thing ko diyan is, when I do exhibits Mm. tapos siyempre yung format naman niyan is, yung regular format is white walls, nandun yung Yes. paintings mo, and Ah, you have this, exhibit notes sa yes. side, 'di ba, Oo. na you read. Part siya ng experience, eh, Yes. 'di ba? And Oo. yung mga tao naman would go to that first to have a grounding nga of what the Mm. exhibit is about, 'di ba? Mm, Kasi mm. minsan hindi naman kaya ng title lang yung Mm, artworks, 'di mm. ba? Minsan nga walang title cards. Exactly, or title yung exhibit, 'di ba? Oo, Untitled lang siya, 'di ba? true. So, parang pinahirapan pa yung I mean siyempre there are those who can understand and who appreciate those things. Mm. Pero siguro what I'm trying to get at here is, let's say poetry versus, a short story. People are more drawn to short stories, Oo. 'di ba? Mm. Kasi wala kang extra layer na kailangan mong I-decipher, i-decipher, 'di ba? Unlike sa decode. poetry na may language ka pang May mga ipa-process, talinghaga. yeah, and may tropes and stuff pa na Yes. kailangan mong maintindihan to yun nga, and minsan naman, yun nga, and you have to read the lines before you reading between them, 'di ba? Yes. So, sa short story, I mean may gano'n naman na aspect siya pero it's more straightforward in terms of understanding it, Narration. 'di ba? Yung narration, 'di ba? And may sequence din siya, may May certain order, may flow. flow, 'di ba? Yung thing ko lang is, ba't dito naiisip ng ibang tao, 'di ba? Kasi gusto kong pumunta sa isang exhibit and read the notes, and dun pa lang sa notes mababago na yung buhay ko. Eh, kasi all of us, we remember a line sa poem Yeah. that speaks to us, 'di Mm, ba? I'm mm. sure you can name a few or a lot of lines na Mm. 'pag may nangyari sa'yo yun yung maiisip mo. Oo. So, dun sa art writers, nasa art scene din, eh, Mm, and mm. you have the capability of making those lines din na tumatak dun sa reader na Mm. 'di ba, kasi that experience alone would make the whole exhibit nice or Or ano, memorable, 'di ba? whole. Whole, exactly. So why do you think na hindi ito well, yung sa'yo, apparently you're very enlightened, nakikita mo yung value nun, so you Hmm. make it accessible. Oo. Pero bakit hindi i-shift dun yung practice na yun? Why do you think na aside from yun nga, the academe, the market, pero hindi ba mas marketable yun if you make it understandable? Hindi, kasi feeling nila ang understandable para sa mga masa. Kung may pera ka, kaya mo mag-decipher ng 4-syllable word. Well, that's not true kasi yung mga mayaman din naman magbabasa, yun ang binasa ko. Pero ano, pino-project yan ng ibang galleries. Like may mga nakita ako nung, medyo ano yun, 'di ba nung pandemic ang gulo-gulo, ta's madaming nag-pop up na mga galleries. Merong isang gallery in particular na 'pag sinulat nila yung tungkol sa painting parang wala na siyang igaganda, sobrang masterpiece lahat. Pero Well, that's that's disappointing yun if that's marketing oo. for their market. Kumbaga yung mga nabubudol ng words na kahit hindi connected dun sa visual. 'Di ba kasi ang laki ng mundo tapos parang lahat ng style or bagay ngayon may niche. Yeah.
Kumbaga parang nasa mambabasa na yun or sa art audience na kung paano niya din ihihiwalay yung ano, yung may substance sa ano, fluff. Parang ano 'no, nakakapagod bigla. Yeah. Parang naisip mo, kaya nga may ano, eh, may exhibition notes para ano, eh, maintindihan ko 'to ta's parang lalong gumulo yung buhay ko. Pero yun nga, discretion din ng gallery na kumuha ng maayos na art writer na magpapahayag ng ano, ng mas straightforward na notes about the exhibition. Also, ano, eh, may discussion kami ni Sir Boggy about this, eh. Sabi niya Sir kas Boggy Tansi-Ruiz. yes, Okay. Jose Tensi Ruiz. Sabi niya dapat para fair yung exhibition notes or yung sinulat mo tungkol sa artworks, dapat is it's more of art journalism. Hmm. Parang mas may truth, it's not the marketing or advertising point of view. Kasi 'di ba parang, 'pag masyado mong ini-elevate or you make the language difficult, parang it's part of marketing. But if you do it in a more like journalistic way, it's more authentic. I Yeah, agree with that, yes. Oo. Tapos sabi 'pag binasa mo yung mga sinusulat niya, ang 'Di saya ba? basahin, ang Yeah. daming references, parang ano, ang dami ko pang nare-research na mga names 'pag kino-compare niya yung work nitong particular artist na 'to, dito, dito. Eh, hindi ko naman lahat yun kilala. So, gino-Google ko. Google is our friend. Ayun. Yeah.